Isinampa na ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingin ng ilang kongresista dyan, parang lutong Macau raw. Narito ang report ni Marian Enriquez. Mag-aalas 9 ng umaga nang magsumite ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ilan sa inilatag na batayan, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Ayon sa reklamo, pinayagan umano ng Pangulo ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isang hakbang na tinawag ng complainant na paglabag sa tiwala ng publiko. Kasama rin sa reklamo ang issue ng unprogrammed appropriations na ayon sa Korte Suprema ay labag sa konstitusyon. May paratang din ng kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. At ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang mga kaalyado. Pinunto rin sa impeachment complaint na hindi fit bilang Pangulo si PBBM dahil sa umano'y paggamit ng illegal na droga. Naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. Si Attorney De Jesus ay 20 taon nang nagpa-practice bilang litigation lawyer, habang kabilang naman si Congressman Nisay sa mga contractor na pinakakasuhan ng plunder at graft ng ICI sa Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Isa rin si Nisay sa mga pumirma sa impeachment complaint kay VP Sara Duterte noong February 2025. Una nang pinalutang ni Caloocan Representative Egay Erice na may grupong maghahain ng impeachment laban sa Pangulo. Pero ayon kay Erice, hindi ito ang grupo ni Nisay. Gayunman, katakataka raw ang inihaing impeachment complaint dahil si Attorney De Jesus ay siya ring abogadong naghain ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong kaugnay sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Palaisipan pa kay Erice kung pakawala si De Jesus ng palasyo para mag-umpisa na ang 1-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint. I don't think so. I'm still puzzled what is the motive because anytime any person can file a complaint until within the week. Pareho namang itinanggi ni De Jesus at Nisay na kaalyado o konektado sila sa mga Duterte o sa mga Marcos. Ayon sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon, oras na mag-umpisa na ang impeachment proceedings sa Kamara. Duda si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa motibo ng reklamo. Kapag naibasura raw ang impeachment complaint, 1 taon na naman ang hihintayin para muling makapaghain. I-refer na ng House Secretary General ang impeachment complaint sa opisina ni House Speaker Bogie D. Pero ngayon pa lang, pumalag na ang lider ng Kamara sa pagpapatalsik sa Pangulo. Wala raw itong basihan at ginagampanan lang daw ni PBBM ang kanyang mandato. Hindi raw biro ang proseso ng impeachment at hindi ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Ang Malacanang kinilala ang demokrasya sa paghahain ng impeachment. Nirerespeto raw nila ang proseso at tiwala na gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato ng may katapatan, integridad at naayon sa batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.